Sinasabi ni Zaldico na galit si Bongbong. Oh, ito ang patunay. Itong sinasabi nito ni ni Chanco na si President Marcos blasted si Romualdez daw, pinagagalitan niya. Ayun na, o tinan mo, kino-confirm ni Toby Chanco yung sinasabi nito ni Zaldico na galit si Bongbong Marcos. Pakinggan natin to. Presidente kay Martin, pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Yan. Oh, nagalit siya. Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Oh, bakit ako hindi nyo binibilan? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang eroplano ang kailangan nyo? Bibigay ko. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Oh, yun yung opening statement niya. Gano'ng karami, ha? Kakaupo pa lang, gano'ng karami yung kailangan nyo? Oh, pag-usapan natin yan. Oh, di sa totoo na talagang ito si Bongbong nagagalit kay Martin. Sabi ni Zaldico, galit pa din si boss. Oh, kasi tayong dalawa lang daw kumikita eh. Oh, hanggang gaano daw ba karaming pera ang kailangan natin? Oh, kasi tinan mo, ito ang sinasabi kasi ni Toby Chanco dito, ha. Again, itong sinasabi ni Toby is a proof na totoo talaga yung sinasabi nito ni Zaldico. At itong sinasabi ni Toby Chanco dito, ang anggulo niya, iniiwas niya kay Bongbong. Na yung dalawa lang may kasalanan. Pero Toby, imaginein mo, if totoo yung sinasabi mo na nagagalit si Bongbong dahil corrupt itong dalawang to, 3 taon? 3 taon! Yan ang Speaker of the House mo, yan ang Appropriations Committee Chairman mo. Bakit hindi mo pinigilan? Kung totoo na nagagalit ka na corrupt itong dalawang ito, bakit hindi mo kinasuhan? Diba? Ang gulo eh. Hindi ko kayang paniwalaan itong sinasabi ni Toby Chanco na nagagalit si Pangulong Duterte since yung start nila dahil magnanakaw itong dalawa. Alam mo pala na magnanakaw tapos ngayon lang 2025. Doon ka lang nagpapaimbestiga. Tapos nung 2024, meron ka ngayon din 2025 may speech ka pa na mahiya naman kayo. Hindi mo kayang pangalanan itong dalawang to. Di konsentidor ka. Di kinonsinti mo yung pagnanakaw nila. Umpisa pa lang pala, alam mo na pala na magnanakaw sila. Bakit wala kang ginawa? Ba't ngayon ka lang kumikilos? Ngayon sasabihin mo, at least kumilos. Tanga, ang dami na nanakaw. Bago ka kumilos, sabi nga nila, aanin mo ang damo kung patay na kabayo. Tangina niyan. Nung November 24, tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening. Sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Ako wala. So yung sinasabi dito ni Toby Chanco na sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo, kumpirmasyon yun dito sa revelasyon ni Zaldico na nagagalit ang presidente. So ang version nito ni Toby Chanco, nagagalit ang presidente dahil corrupt yung dalawa, pero ang version naman ni Zaldico is nagagalit yung presidente kasi ang konti ng binibigay natin sa kanya. So tamang hinala si Bongbong, ganyan talaga ang adik eh. Tamang hinala si Bongbong na mas malaki ang kinikita nung dalawa. Well, in fact, mas malaki yung kinikita niya. So ano ang common denominator dito sa istorya na to? Nagagalit ang presidente. Sinasabi ni Zaldico na nagagalit ang presidente. Sinasabi nito ni Toby Chanco na nagagalit ang presidente. So totoo, yung nagagalit ang presidente. Nasa sa inyo na yon kung alin sa dalawang istorya yung pakikinggan nyo. Nagagalit yung presidente dahil sobrang magnanakaw nitong dalawa. O nagagalit yung presidente dahil konti lang yung ibinibigay sa kanya. But the bottom line is, parehas silang may common denominator na nagagalit yung presidente sa istorya nila. So, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si Zaldico. Diba? Yan. Sige, ano pa? Statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances
Nilaglag siya dito ni Toby Chanko. Nilaglag si BBM ni Toby Chanko dito. Kasi sa totoo lang, Toby Chanko is pressuring Bongbong Marcos to pin down yung pinsan. Oo, kasi palagay ko ito si Toby Chanko may know something but not everything. Ang sinasabi ni Toby Chanko, aalis ako sa'yo, BBM, kapag ka hindi mo dinamay itong pinsan mo because Zaldico, hindi yan gagalaw mag-isa without the go signal of your cousin. Ang problema, hindi maidamay nito ni Bongbong Marcos si Romualdez outright kasi baka si Romualdez ang magsalita, si Romualdez ang magkwento at i-connect dun sa kwento nito ni Zaldico, lulubog talaga si Bongbong. Mantakin mo, dalawang kamag-anak mo na yung babanat sa'yo. Yung isa sinasabi, bata ka palang, adik ka na. Tapos yung pangalawa naman, sasabihin na inuutusan mo ko na ubusin yung pera ng taong bayan dahil patay gutom ka sa kayamanan. O kaya ngayon, ito si Toby Chanko, nagbigay na siya ng babala kay Bongbong na if hindi mo talaga idadama yung pinsan mo rito, aalis na ako sa'yo. At pag umalis ito si Toby Chanko, maniwala kayo, marami din tong alam. Parang si Vic Rodriguez ito na maraming alam, palagay ko. Marami din tong i-expose dyan sa mga katiwalian sa gobyerno. Kaya ito nga si Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, kahit anong iwas niya, kahit na anong gawin niya, wala na. Talagang ito si Bongbong Marcos, pabagsak na, pabulusok na, papunta na ito sa kawalan, mga bossing. So ayan, so kinumpirma neto ni Toby Chanko that Bongbong Marcos pinagagalitan si Romualdez at sinabi nga nito ni Zaldico na si Romualdez ay pinagpagalitan ni Bongbong. O, di ibig sabihin, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni